Today on Chloe's Inbox. Hi Chloe, nilakasan ko lang ang loob ko to ask for an advice. Hindi ako sure kung dapat ko pa itong ipaalam sa iba pero I think I need to. Wala akong ibang outlet na mahihinga ng advice dahil sa nahihiya ako sa sitwasyon ko. Hindi ko pa alam ang gagawin ko sa ngayon. I've been in a relationship with this guy for almost a year but sad to say po, meron siyang girlfriend which is soon to be his wife. Opo, DJ Chloe, malapit na ang kasal nila. I think maybe next week. Ayaw niya kasing sabihin sa akin. Nahihirapan po ako kung anong gagawin ko. Although ako po gusto ko na siyang palayain at hayaan sa bagong buhay niya dahil alam kong yun ang tama. Kaya lang po hindi ko alam bakit ayaw niya akong palayain. Meaning to say po gusto niya na nandito pa rin ako sa kanya kahit na ikakasal na siya. Dahil mahal ko siya, hindi ko po alam sa ngayon kung dapat ko na siyang iwanan. Kahit ayaw niya po na mawala ako, hindi ko po siya matiis. Pero nagtatalo pa rin ang pagmamahal ko sa konsensya ko na magulo ko silang dalawa. Alam ko po, Chloe, na ako yung nagpapagulo sa isip niya hanggang ngayon kaya parang hindi rin siya 100% happy sa desisyon niya. Alam ko pong unfair sa magiging asawa niya, kaya lang po kahit anong taboy ang gawin ko sa kanya, ayaw niya pong umalis. Nahihirapan po ang kalooban ko kasi halo-halo na yung nararamdaman ko sa ngayon. And today, gusto niya pong magkita kami at makapag-usap. Hindi ko po alam kung dapat pa ba kaming magkita kasi baka po mag-breakdown lang ako at mas mahirapan ako na gawin yung dapat kong gawin. Ayaw ko ring makita niya ako sa ganong sitwasyon at maaawa din siya sa akin. I hope sa mabibigay mong advice ay maliwanagan ako. Maraming salamat, Chloe. Miss Virgo. Sorry, hindi kita pinagtatawanan pero parang ang swerte lang nung lalaki. Ikakasal na siya, alam mo yon, itatali na siya, pero gusto niya meron pa siyang spare. I'm so sorry, pero parang yun ang gusto niyang mangyari, maging spare ka niya. Siguro it would help kung pag-usapan natin what you will get from this situation, from this setup. Number 1 dyan, pag pinagpatuloy mo to ha, kasi ikakasal na, magkakaroon na ng asawa. Maliban sa talagang laging magiging, it's not fair. Hindi fair dun sa bride-to-be. Na magsisimula pa lang sila, meron ng problema. Meron na silang problema. Alam mo yun, nandyan ka na. Hindi yun fair. So what do you get from this situation, from this kind of setup? Number 1, heartache, heartbreak, masama loob mo. Pag kinasal na yan, nandun siya sa asawa niya, bakit hindi ikaw ang pinili? Meron akong alam mo yon? Tagal na nilang mag-GFBF, may nakilala siyang ibang babae, yun ang pinakasalan niya. So bakit hindi ikaw ang pinipili niya na pakasalan? Habang pwede pa siyang pumili. Diba? Number 2, loss ng peace of mind mo. Loss of peace of mind. Araw-araw magulo isip mo, kakaisip. Masaya ba sila? Mas masaya ba sila? Kesa pag kayong dalawa ang magkasama, yung peace of mind mo na alam mong nakakasakit ka ng kapwa mo babae. Number 3, yung guilt. 'Di ba? Guilt feelings. Napakahirap ulamin nun araw-araw ha. Number 4, you get what? Temporary happiness which lasts only for like 15 minutes when you're together and the rest of the 23 hours and 45 minutes puro pag-iisip, puro sama ng loob and guilt feelings. 'Di ba? Number 5, it's trouble waiting to happen. Paano pagka nalaman nung bride-to-be na nandyan ka pala? Number 6, paano pag mabuntis ka, girl? Unwanted pregnancy waiting to happen. Mas lalong magiging komplikado. And hindi malabong mangyari yon kasi may relationship kayo. Alangan naman pag magkasama kayo, nagtititigan lang kayo. 'Di ba? So there's a possibility na magkaroon kayo ng supling. 'Di ba? Magkaroon kayo ng anak. And number 7, of course, it's the shame for being the third party. And so on and so forth. Alam mo, you're at the end of the rope, just waiting to fall because you can't hold on anymore. And the guy, well, you're giving him the best of both worlds. Masaya siya, enjoying the best of both worlds. A girlfriend to marry, maybe the girl of his dreams,
kung ano man ang meron yung babaeng yon, kung bakit yung pa rin ang pinipili niya, siya lang nakakaalam nun. And, a willing and a future spare. And that's you. At this point, I think yung self-worth mo, kung hindi pa man wasak, malapit nang mawasak. You feel frustrated. You're on the brink of having a breakdown. So, matatawag mo pa bang pag-ibig yun? Love is supposed to make us happy. It's not supposed to make our lives complicated. Love pa ba to? Or is this madness? Kahit talaga anong taboy gawin mo dyan, hindi ka niyan tatantanan. Ikaw mismo ang tumigil. Ikaw mismo ang umalis, lumayo. Huwag na magpakita, matatapos yan. Believe me. Cheating started with you. It will end with you. Walang magiging katulad mo kung walang papayag na nandyan ka lang sa backseat. I mean, ikaw yung pwede niyan takbuhan kapag may hindi nag-workout yung isa. I mean, I cannot imagine, I can feel your pain. Alam mo, ikakasal. May time pa. Matagal ka nang in a relationship dito, di ba? Sabi mo nga, medyo may katagalan na rin. And yet, hindi ka pa pinili. What does that say about the situation? Hindi ka kapili-pili? Girl. Minsan yung mahirap, yung mga bagay na mahirap, yun talaga yung tama. Nahihirapan ka kasi alam mo na ang dapat mong gawin, ikaw na mismo, lumubay o lubayan itong lalaking ito. Try mo, kaya magpakita, like literally cut everything and just give him best wishes. Total, ikakasal na siya. So good luck to you and God bless you. I hope you finally learn to let go and be happy with your life. Hey, thanks for watching. For more exclusive videos and Artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.